Hello guys, and good afternoon. Ayan. So kanina guys, ayan video ko yung yung mga healthy food na kinakain ko kasi may nagtanong po sa akin kung ano po yung kinakain ko ng mga pagkain para maging healthy because I'm almost 50 years old. Ayan. So I'm 48 years old now. Ayan, that's why ay nagtataka sila kung bakit. Ayan, no. So makita naman yan sa buhok. Ayan. So kadalasan talaga namin mga kinakain guys, hindi po kami mahilig sa mga karne, hindi kami mahilig sa mga pagkain matataba. So ang lagi po namin talagang pagkain is gulay. Ayan. So kung may gulay, may isda. Ayan. Hindi rin naman mga kamahalang isda yung binibili namin. Ang mahalaga, fresh po yung isda. Ayan, for example, ayan, bibili kami ng kung 400 ang kilo, bibili kami 100 pesos na isda. Ayan, sasabawan siya. Ayan, okay na po yun. Ayun, if ever na parang nakakasawa na rin ganun, ayan, pwede rin magluto ng kangkong. Ayan, lagyan mo lang ng oyster. Ayan, then magprito ka ng tuyo. Ayan, di ba? Super nakatipid ka. So, magkano lang ang kangkong? 15 pesos. Tapos ang tuyo is 18 pesos. So, wala pang 50. Ayan, ang sarap na ng kain mo. At ang mahalaga doon guys, yung ginagamit mo na rice is hindi po white rice. So, either brown rice or black rice or red rice. So, napili po namin na pagkain is red rice. Ayan. So, medyo may kamahalan siya, pero matipid din siya. Ayan. So, kung sa 1 kilong bigas na white rice is nakakain mo sa isang araw yung 1 kilo. So, sa amin guys, yung isang tasa na maliit na ganyan, 1 kalahati. Ayan, maghapon na po namin pagkain yan sa red rice. Ayan. So, kailangan lang talaga maraming gulay. Ayan, may isda. Ako kasi mahilig ako sa ulam. So, hindi ako guys mahilig sa kanin. So, for example, maraming isda yan. Kung may prito, may sabaw, yun lang ang nilalaklakan ko. Kasi as in, super napakahilig ko talaga sa ulam. Ayan. So, yung partner ko, kung makakain man siya ng isang isda, sa akin siguro mga 5 isda na uubos ko. Ayan, ganun ako mahilig sa ulam. So, that's why sometimes, when nagpapadala si partner sa akin ng ulam sa trabaho, ayan, super napakarami, nagre-reklamo naman ako. Pero, sabi niya, syempre, kasi nga hindi naman ako masyado mahilig sa sa kanin, ulam lang, ayan. So, minsan naman kasi, ayan, pag nakita mo super, ang dami naman, masyadong marami, yun. Parang nagre-reklamo ako. Pero, ang totoo talaga, super napakahilig ko sa ulam. Ayan, okay lang sa akin, walang kanin. Huwag lang talaga mawala ang ulam. Ayan. Pero, kadalasan talaga na gusto kong ulam is sinabawang isda, ayan, tas, gulay, ayan, bulang lang na gulay, ayan, sarap, lagyan mo ng tanglad. Sobra, ang sarap talaga, ayan. So, sabi nila makakarami ka ng kanin, pero pag red rice ang kinain mo guys, hindi ka makakarami, ayan, konti lang, busog ka na doon. Then, mahilig din kami sa mga prutas-prutas, ayan. Pag for example, pagising namin, ayan, may saging dyan, ayan, may mangga or whatever ng mga prutas, ayan. So, yun guys, talagang dito lang yan sa bahay. So pag pumasok ako, hindi ako nagdadala ng mga ganun kasi parang ayun, nakakailang, no? Ang dami mong dala-dala. Kaya minsan, ang ginagawa ko, yan, konting pagkain lang dinadala ko. Tapos, kung for example, nagkulang, ayan, so coffee na lang. Ayan, coffee, ayan, black coffee, ayan. Sometimes guys, ayan, gumagamit din ako ng 3-in-1 coffee na nasa dali, pero bihira, ayan. So, meron kasi silang 3-in-1 coffee na lasa siyang rice. Ayan, parang siyang parang siyang sinangag na rice na giniling siya, tapos ginawang coffee. So, dati kasi guys, ganyan yung kape namin, nung mga kabataan pa namin. So, yung rice, ayan, siya, yung sinangag, tas, parang pinasunog, tas ginawa siyang kape. So, ganun yung pakaramdam ko dun sa kape na nabili ko sa dali. So, sabi ko, I'll try it, kasi parang ang sarap niya. Pero nakakasawa din pala. So, I'm back to black coffee, ayan. So, sa black coffee kasi, ayan, medyo may lasa din siya, pero mas gusto ko pa rin yung lasa niya, kahit na medyo mapait siya. Pero habang tumatagal kasi guys na umiinom ka ng black coffee, ayan, hindi na, wala nang basta masarap na siya. Ayun. Sa kanila, yung iba, syempre, isipin na, ang pait niya, hindi ko kaya yan. Oo, dati rin yung, hindi pa ako nagba-black coffee. Ramdam ko yan. Sabi ko, ba't ko paparusahan yung sarili ko dyan? Ayan, pwede namang uminom ng masarap. Sabi ko, pero nung tumagal, ayan, sabi kasi ni ma'am sa akin na, mag-black coffee ka kasi mga may edad na tayo. Baka mamaya sa sugar ka naman titirahin. So, ayun, nag-try ako. Ayan, habang tumatagal, nagugustuhan ko na rin na yung black coffee. So, kadalasan ko talagang iniinom na kape is Nescafe. Ayun. Minsan naman greatest. Ayan. So, masarap kasi pag mga ganyang coffee. Ayan. Para siyang, iba talaga ang lasa. Ayan. Lasang Pinoy. Ayan. Then, sa maga, ayan, pagising ko talaga niyan. Ayan. Minsan,
pag pangmaga ako, so sa partner ko, niluluto na yan siya ng baon. So, bago akong malis, ayan, nakain muna kami. Kasi syempre, yun na lang yung time na pwede kami kumain dalawa. Kasi pag tanghali, wala naman ako dito. So, kain muna kami. Then, pagdating ko doon sa work, coffee na lang ang ginagawa ko. Then, lunch break, gayon. Tapos, pag may time din, mag-coffee break sa 3 p.m. Ayan. Pero kadalasan, wala na. Kasi, minsan, nagkukulang-kulang ng tao. So, ganoon siya. Ayan. So, sabi nga ng mga kasama ko, ba't mahilig ka sa, sa mani na hilaw? Ayan. So, dito sa bahay, guys, ang mani hindi na niluluto. So, pag binili namin sa grocery yan, ayan. So, pag binibili namin yan, guys, nakapack yan siya. That's why, diretso na yan, kinakain na lang namin ng ganun. So, mas masarap siya at mas maraming vitamins yung hilaw na mani. Ayan. So, natutunan ko din yan kay Mama Song. Ayun, yung officer namin noon. So, pag minsan, pupunta siya sa work namin, may dala siyang ganun. So, pinagtutulungan namin kainin yung mani. Ang sarap pala. That's why hanggang ngayon, guys, ayan, nadala namin dito na. Ayun, pag for example, nagugutom ako. So, syempre, hindi naman agad-agad nakakaluto, no? So, ayun, kukuha ko ng mani, mga ilang piraso, tapos inom ako ng tubig, busog na ako. Ayan, sarap sa pakiramdam, yung mabilisang pagkain na pang tawid gutom. Then, ayun, sa mga ulam, hindi kami nag-stock ng mga ulam kasi iba na talaga yung fresh, no? Ayan, yung bibili ka sa palengke na talagang bagong preskong-presko ang isda, ang sarap ang sabaw. Pero pag na-stock na kasi yan sa ref, yung ulam, kinabukasan hindi na yung laman hindi na masarap. Ayan, kasi nga luma na siya. Then, yung ref namin, ayan, ginamit na lang namin siya, yung freezer, ginamit na lang namin siya. Nag-yellow kami, ayan, nagbebenta ng yellow yung partner ko, ayan. So, pambayad sa kuryente. Ayan. So, sa isang buwan, minsan nakaka 1,000 plus din yung benta kasi sa isang kinsenas minsan magbebenta siya ng 300 plus, ayan, so nasa 1,000 plus. So ang ilan po namin is 400, ayan, so nakaka-save pa rin na pambayad din ng tubig. So mas mamahal ang tubig dito sa amin kasi per head daw dito is halos minsan na umabot ng 500, 400 ganon, mas mahal ang tubig. Yun. So ayan guys, ayan, ngayon guys, ayan, kung gusto nyo pong maging healthy, it depends of you, ano po yung talagang click sa sarili mo, ano yung mga pagkain na talagang nagugustuhan mo na healthy food. So, hindi rin masama po din yung yung maraming kinakain ng prutas. Ayan. So, nyo lang, ibabalance nyo kasi ang prutas minsan, especially pag apple, ayan, maraming sugar yan. So, i-balance nyo lang yung fruits. Ayan. So, isang araw, siguro makakain ka ng isang prutas, ayan, okay na yon. Tas, wag ba basta palaging-palagi ang kain ng kain na yon. Kasi, akala mo, healthy pa yon pero hindi ka na healthy nun. Kasi, kailangan diet pa din. Ayan. And then, ayan, sa mga gusto pala mag-join ng aking sa YouTube channel ko, sa membership, ayan, you can join. Just click my profile at doon po makikita nyo po yung join. Ayan, ayan. At maraming salamat po sa lahat ng mga palaging sumama sa bye-bye sa akin, sa mga video ko, palaging nanonood sa mga video. Ayan, thank you so much everyone. Ayan, maybe mamaya po makapag-live tayo. Ayan, thank you so much everyone. See you guys for live.